Isang multo siyang dalaga na matagal nang namatay, dahil hindi siya nakagawa ng masasamang bagay noong nabubuhay pa siya, kaya hindi siya pwedeng makapasok sa muling pagsilang. Para makapasok sa muling pagsilang, tuwing gabi siya'y nananahan sa katawan ng mga babaeng may magandang pangangatawan. Sinisipsip niya ang enerhiya ng mga lalaki, para mahanap ang lalaking para sa kanya, para mawala ang sama ng loob niya at makasunod na siyang magre-reincarnation. Ngunit nakalulungkot, hindi niya alam kung sino talaga ang lalaking may maraming yang energy na iyon, kaya isa-isa niya itong susubukan. Masyado man siyang abala araw-araw, nagagawa pa rin niyang gumawa ng mabuti sa gitna ng kanyang pagiging busy. Nang araw na iyon, naglalaro siya sa isang sanggol, at tila ba nakikita siya ng sanggol na iyon. Naglaro silang dalawa ng masaya, nang bigla, may isang bola ng basketball na lumipad patungo sa sanggol. Kusang iniharang ng babaeng multo ang kamay nito. Nagbago ang direksyon ng bola, ngunit sa paningin ng isang ordinaryong tao, ito ay napakakaiba, dahil ang mga ordinaryong tao ay hindi nakakakita ng multo. Kahit na naligtas niya ang isang sanggol sa pagkakataong ito, pero ang mga nagawa niya noon, ay hayagang lumalabag sa mga batas ng tao. Kaya naman nahuli siya ng mangkukulam sa lugar na iyon, si Aling Ice. Para hindi na siya makatakas ulit, binigyan siya ni Aling Ice ng kwintas na may mga kampana. Parang isang alagang hayop, saan man siya magpunta, magriring ang mga kampana. At nagbigay ito ng pagkakataon sa multo. Habang kumukuha si Bingo ng takeout, matagumpay siyang nakatakas. Si Bingo, dala ang kanyang 200 pound na katawan, ay habol ng habol sa likuran, pero aksidenteng nabangga ang salamin. Pero hindi pa rin nabasag ang kanyang determinasyon na mahuli ang multo. Huwag maliitin ang timbang ni Bingo, kahit gaano pa ito kabigat, pero ang bilis ng takbo nito, hindi biro. Nang malapit ng maabyutan ang multo, dali-dali itong pumasok sa katawan ng isang babae. Hindi narinig ni Bingo ang tunog ng kampana, at hindi rin niya matukoy kung nasaan ang multo. Nang mga oras na iyon, dumating ang kasamahan ng babae para sunduin siya papuntang trabaho. Walang ano-ano'y kinaladkad niya ang babae at isinakay sa motorsiklo. Bago umalis, hindi pa rin nakalimutan ng babae na dilaan ang Ice Ghost. Napansin din ito ng Ice Ghost na ang babae ay pinaglalaroan ng multo. Gusto niyang habulin, pero nakalayo na ito ng 800 metro. Kaya naman, pansamantala niyang tinihil ang paghabol. At ang multo, kasama ang katawan ng babae, ay dinala sa isang restaurant. Sa kanyang harapan, may ilang tao roon na halatang masama ang loob. Isa pa nga sa kanila ay nag-abot pa ng kamay para humingi ng bagay. Naguguluhan ng babaeng multo dahil hindi niya alam ang ibig sabihin nito. Habang nagtataka siya, bigla na lang siyang sinunggaban ng mga ito at pinaghahalikan. Kahit na manyak siya, siya lang naman ang dapat na manguna para sa ganitong klase ng pagsulong. Isang paraan lang ang alam ng multo. Diretso nitong isinubsob sa lupa ang kalaban. Pagkatapos, napansin ng multo ang kakaibang mga tingin ng mga tao sa paligid. Doon niya nalaman na ang lalaking kanyang sinubsob ay ang may-ari ng restaurant na iyon, at ang katawang tinitirahan niya ay si Fang Xian, ang tagahugas ng pinggan sa restaurant na iyon. Ang trabaho niya araw-araw ay ang walang tigil na paghuhugas ng pinggan, at palagi na lang niyang inuutusan ng mga kasamahan at ng amo niya. At ni minsan ay hindi siya lumaban. Hindi inasahan ng multo na ang may-ari ng katawang ito ay napakalungkot pala ng buhay. Ayaw na niyang manatili sa katawan nito. Kung hindi siya aalis ngayon, maghihintay pa ba siya para maapi ng iba? Pero bigla niyang natuklasan. Para bang nakakulong ako sa katawang ito. Noon niya naalala ang sinabi noon ni Ice Go. Kung sakaling mapunta sa katawang may kaparehong dalas, mahuhuli at hindi na makakaalis pa. Sa pag-iisip noon, halos mabaliw na siya. Nakita siyang nagpumilit, nagsusumikap ulit, pero dahil sa sobrang pagpilit, bigla na lang siyang nawalan ng malay. Nang magising ulit siya, para siyang nasa langit. Kusang-kusa niyang dinilaan ang labi niya. May grupo ng mga lalaking naliligo, pero may babaeng nakatayo sa may pinto. Hindi ito nahiya. Bagkus, nagbiro pa ito. Nagulat ang ilang lalaki na parang mga batang babae. Ang kukulit ninyo naman, mga matatanda na kayo. Anong tinitingnan ninyo? Lumabas na kayo. Pasensya na, wala naman itong dapat pagmasdan. Pagkalabas ay kinantsawan pa ng dalaga ang mga binata, at sinabihan niya ang mga binata na magsikap. Walang pakialam ang iba sa ganyang bagay. Sige. Mula nang matuklasan ng multo na babae na hindi siya makalabas kay Fang Xian, matapos ang kanyang paglalakbay, ay nagpas siyang manatili na lamang.
At ang pinakamalaking dahilan ay, lalaki ang lahat ng empleyado rito. Siya lang ang babae. Ang mga kaakit-akit na tiyan ng mga kuya. At ang mga mukha nilang puno ng pagkalalaki. Biglang nagkaroon ng sigla si Feng Xian. Sa mga mata niya, makikita mo ang karanasan sa pakikipaglaban. Parang mga ngaso sa digmaan na nakakita ng kanyang huhulihin. Kapag wala siyang ginagawa, hindi niya sinasadyang hinahawakan ang daliri ng kanyang mga kasamahan. Ang biglang pagbabago ng ugali ni Feng Xian ay ikinagugulat ng kanyang mga kasamahan. Aray, medyo kulang ako sa seguridad. Gusto ko lang hawakan ang mga bagay na nasa paligid ko. Matapos nilang pag-usapan, napagkasunduan nilang ito ay senyales ng multiple personality disorder, at baka pumatay pa. Ang swerte naman, si Feng Xian pala ay nagsasanay ng paggamit ng kutsilyo ng mga oras na iyon. At saka dumating ang mga binata, nakita nila si Feng Xian na may hawak na kutsilyo. Agad nilang naisip ang panganib ng multiple personality disorder. Kaya naman nagsitakbuhan sila palayo, pero ang hindi nila napansin, ang akala nilang may multiple personality na si Feng Xian, nang hindi nila namamalayan, ay nagdulot ng hindi inaasahang saya sa kanilang buhay. Pero siya pa rin naman ay pinaglalaroan ng masamang espiritu. Pagkatapos ng salo-salo, hinabol niya ang isa sa mga kasamahan na medyo gwapo, na napagmasdan niyang angkop noon. Gusto ko pang makipag-inuman ulit sa kanya ng pangalawang ikot, pero pagkatapos, hinawakan niya ang isa pa. Gusto niyang sumama pa uwi ang isa pa. At kung ano ang gusto niyang gawin, hindi ko na kailangang ipaliwanag pa. Pero ang hindi niya inaasahan, nagtaksi na lang mag-isa ang isa pa, at iniwan siyang mag-isa. Nakita ni Feng Xian ang sarili niya sa salamin ng sasakyan. Hindi ko maiwasang mapaisip dahil sa anino ko. Kaya naman pala hindi ako nagugustuhan ng kausap ko dahil sa itsura ko. Patag ang dibdib, patag din ang puwet. Kung lalaki ako, hindi ko rin magugustuhan ang sarili ko. Pero may isang problema pa akong kinakaharap. Pagkatapos kong sumapi sa katawan ni Feng Xian, hindi ko alam kung saan ako nakatira. Buti na lang at tumawag ang landlord. Binigyan ko siya ng huling babala. Paalisin ko na siya kung hindi pa siya magbabayad ng upa. Nahirapan pa naman akong makahanap ng matitirhan. Tapos ngayon, aalis na naman agad ako. Wala siyang matutuluyan. Kaya naman kinaladkad niya ang lahat ng gamit ni Feng Xian papunta sa restaurant, at doon na muna pansamantalang titira. Ang hindi niya inaasahan. Ang sarili kong amo ay nakatira rin pala sa tindahan. Nakita ko ang napakagandang pangangatawan ng amo ko. Napalunok si Feng Xian. Nakita ng amo si Feng Xian, na nasa lugar na ito ng hating gabi. Papatabuhin na sana siya nito. Sasabihin nitong hindi ito lugar para matulog, kung gusto niyang magpahinga. Ang hotel ay isang napakagandang pagpipilian. Si Feng Xian naman ay ayaw umalis agad. Sabi niya, may pagkain at inumin dito, at may kama pang paghihigaan. Ang sarap kaya ng buhay dito, at pansamantala lang naman siyang nanunuluyan dito. Sabi niya sa may-ari, huwag naman masyadong kuripot, pumunta ka na lang sa bahay ng kaibigan mo. Wala akong kaibigan. Sige, matulog ka na lang sa hotel. Anong silbi ng ganoong lugar kung wala namang kasamahan? Para kay Feng Xian, ang mga salitang yan, kahit tama naman ang sinasabi niya, napagod pa rin ang amo dahil sa medyo malaya niyang empleyado. Kahit pa ulit-ulit na nagmamakaawa si Feng Xian na doon na lang siya tumira, kahit isang gabi lang sana, pero tinanggihan pa rin siya ng amo niya. Ganun pa man, dala-dala ni Feng Xian ang lahat ng gamit niya, muli na namang napadpad sa kalye, sa pagitan ng paliguan at maliit na motel. Pumipili siya gamit ang paraang bumbilya. Bumbilya, malalaking sundalo, maliliit na sundalo. Kung sino ang matapatan, siya ang pipiliin ko. Hanggang sa huli, ikaw o siya ang makakakuha nito. Doon pala. Pagdating sa bathhouse, isang itlog, isang baso ng milk tea, ang nagparamdam sa kanya ng kakaibang ginhawa at init. Busog na, libog na, parang angkop ang linyang iyan saan mang lugar. Pagkatapos kumain at uminom ng mabuti, at sinimulan na niya ang kanyang susunod na hakbang. Talagang gusto ko to. Kaya naman lumapit siya sa lalaki. Isang paggulong lang ay nasa likuran na siya ng lalaki. Yakap na yakap ang likod ng lalaki. Akala ng lalaki ay ang kanyang asawa, kaya hindi na niya pinansin. Napangiti na lamang si Feng Xian. Ang sarap pala sa bathhouse. May magandang pagtatagpo pa pala rito. Mahal ko. Dumating na pala ang asawa ng lalaki. Nang mapagtanto ng lalaki ang sitwasyon, dali-dali siyang tumayo. Nagkunwari namang tulog si Feng Xian. Gamulong siya at humarap sa kabilang gilid.
Akala ng mag-asawa'y baliw ang nakita nila, kaya dali-dali siyang umalis. Pagkaalis ng dalawa, tsaka lang naglakas loob na imulat ni Feng Xian ang mga mata niya. Nako, sayang naman pala ang pag-asa ko. Sa kabilang bahagi ng paliguan, isang babaeng kumakain ng itlog, ang nakakuha ng atensyon ng lahat, hindi dahil sa ganda ng babae, pero ang babaeng ito ay talagang matako kumain. Kumakain siya ng 50 itlog, at uminom ng 10 baso ng milk tea. Parang nahulaan ni Feng Xian ang isang bagay. Sinenyasan niya ang babae na lumabas. Tiningnan ng babae si Feng Xian. Sa sumunod na segundo, biglang naghiwalay ang katawan niya at may lumabas na babae. Ang babaeng ito pala ay kapareho ni Feng Xian, pero isang gutom na multo siya. Dahil walang nag-aalay, napipilitan siyang sumapi sa mga tao, sa pamamagitan ng walang tigil na pagkain. Kaya niya mapapanatag ang kanyang gutom na kaluluwa. Nagreklamo siya kay Singsing kung gaano karami ang mga multo ngayon, pero konti na lang ang nag-aalay, kaya napilitan siyang gawin iyon. Sinabi sa kanya ni Feng Xian, na ngayon ay nakatira siya sa katawan ng babaeng iyon at hindi makalabas. Kung sa loob ng 6 na buwan, hindi niya pa rin mahanap ang kailangan niyang lalaking may yang energy, maaaring maging isang malayno siyang multo. Masayang nag-uusap ang dalawa sa loob ng bahay. Ngunit nagkagulo naman sa labas, dahil ang mga ordinaryong tao ay hindi nakakakita ng mga multo. Nakita lang ng lahat si Feng Xian na nag-iisa at nagsasalita sa sarili. Lahat sila ay nagkakaisa na. Si Feng Xian ay may malubhang karamdaman sa pag-iisip. Pagsikat pa lang ng araw, dala na ni Feng Xian ang kanyang mga gamit, at ang malaking kutsilyo niya, handa nang pumasok sa trabaho. Habang naglalakad ay patuloy siyang nagrereklamo, dahil sa mag-asawang iyon kagabi na sobrang ingay. Ginaising siya nito buong gabi kaya hindi siya nakatulog ng mahimbing. Pagpasok niya sa trabaho, ang amo niya ay sasali sa isang variety show ngayon, at nangangailangan ng isang babaeng katulong. Dalawa lang naman ang babae sa tindahan ngayon, at ang kapatid niya ay may pilay sa paa kaya hindi makalakad ng maayos. Kaya wala siyang nagawa kundi isama si Feng Xian, kahit na ayaw niyang isama si Feng Xian. Pero hindi niya alam, na ito ang pagkakataong binago ni Feng Xian ang kanyang buhay. Ang kanilang sinalihan ay isang paligsahan sa pagluluto, na hinihingi sa magkabilang panig na makumpleto sa takdang oras. Ang paligsahan ay maayos na nagaganap, ngunit habang malapit ng matapos, naamoy ni Feng Xian ang pagkasunog ng kanin. Walang kanin, tapos na. At mukhang malapit na ring matapos ang kalaban, nang biglang may naisip si Feng Xian. Tinulak niya ang amo palayo. Sarili na niyang ginawa, nakita nilang hinalo niya ang nilutong sabaw sa sunog na kanin. Tinatanong ng amo kung ano ang ginagawa niya, pero sinabi nitong gumagawa siya ng tuyong kanin na may sabaw. Ang ginataang kanin din ang isa sa mga pinakamagagaling niyang luto noong nabubuhay pa siya. May isang customer noon, na madalas kumain ng ginataang kanin ni Feng Xian sa kanyang tindahan. Simula nang mamatay siya, hindi na ulit nakakain ng customer na iyon ng ginataang kanin. Ang nakakatawa, isa sa mga hurado rito ngayon, ay ang customer na iyon na madalas pumunta sa tindahan noon. Pagkatapos matikman ang sinangag na ginawa ni Feng Xian, walang pag-aalinlangang binigyan ito ng pinakamataas na marka. Nilinis ni Feng Xian ang pangalan ng amo. At ginantihan din siya ng amo. Alam niya na wala nang matutuluyan si Feng Xian, kaya naman pumayag siyang tumira ito sa kanyang tindahan. Ngunit ng gabing iyon din, palihim na pumasok si Feng Xian sa silid ng amo. At ang amo, ay nagtingin din kay Feng Xian bilang ang kanyang lihim na iniibig. Ituloy mo. Naghahalikan silang dalawa nang walang pakialam. Hanggang sa may aso sa labas na yumengal. Doon lang sila natauhan. Lubos ang pagkagulat ng amo nang matauhan siya. Paano napunta si Feng Xian sa kanyang silid? Ipinaliwanag ni Feng Xian na dahil daw sa sakit mo, kaya siya pumunta para tignan ka. Pero ang amo, ay basta na lang siyang itinulak palabas. Si Feng Xian ay patuloy na nagrereklamo pagkalabas. Nang bigla siyang may naalala, ang mga lalaking naging malapit sa kanya noon ay hindi nakayanan ng kanyang lamig. Lahat sila ay walang eksesyong na hospital. Samantalang ang amo niya ay parang walang nararamdamang anumang masama. Siguro ito na ang lalaking may yang chi na hinahanap niya. Kaya bumalik ulit siya sa amo niya, para kumpirmahin kung may nararamdaman itong kakaiba sa katawan. Ayos ka lang ba? Ano ba yan? Hindi ba nagpalitan kayo ng laway kanina? Bumibilis ba ang tibok ng puso mo? Lumalamig ang katawan ko at giniginaw ako. Ayos ka lang. Pero, boss, pinagsisisihan ko pa rin ang nangyari kanina.
At walang ano-ano'y itinulak ko na naman siya palabas. Kahit anong katok ni Feng Xian, hindi ko siya binubuksan. Para mapatunayan ang hinala ko, tumakbo ako papunta sa kapwa ko, sa gutom na multo. Nang matanggap niya ang positibong sagot, napakasaya niya ng sobra. Sa wakas, matatapos na ang pagiging birhen. Pagkatapos ay masayang nagyakapan at nagtalon ang dalawa. Pero parang nakalimutan niya, na hindi nakikita ng iba ang mga multo. Nakita ng lahat, si Feng Xian na masayang nag-iisa at nagtatatalon. Para siyang tanga. Pagbalik niya, nag-iba na ang tingin ni Feng Xian sa amo. Saan man, kailanman. Lihim siyang tinititigan nito ng mga matang matamis. At nakamamatay. Napahiya ng husto ang amo. Kaya napagpasyahan niyang magpalit ng damit at lumabas para makapagtago.